Elizabeth Cruz point of view. Marahas ako napasinghap at naitulak si Godric nang marinig namin parehong pagbukas ng pinto. Nagpanik ako at agad na tinulak si Godric. Bago agad at humihinga na tinakpan ng kobdan hanggang sa leeg at nagpanggap na natutulog na. Dahil nakatalikod sa pinto at nakaharap sa pader ay nakita ko kung paanong pagkasay ni Godric ang sarili sa gilid ng kama. Hindi ko tuloy alam kung matatawa ba ako o kakabahan. Mabuti na lamang at malaki ang kama kaya kahit papano ay matatakpan siya nito. Narinig kong bumukas ang pinto at sumara. "Tulog ka na ba, love?" Dinig kong inaantok na tanong ni Justin. Nang walang makuhang sagot ay nakarinig ako ng yabag. Pinakiramdaman ko ang galaw niya at narinig ko ang bahagyang pagngit-ngit ng kama. Tanda na naupo siya. Sunod ay narinig ko ang pagkaskas niya sa mga paa. Tanda naman nahihiga na siya. Dahil sa magkaharap kami ay hindi namin napigilang mapatawa. Pinipigilan ko ang sarili kong mapabungis-ngis dahil sa muntikang pagkahuli sa amin at bahagyang nabawasan ng kaba. Sinenyasan ko siyang manahimik at napaawang ang bibig ko nang sa harap ko mismo niya nilaro ang sarili at para naman akong nahihipnotismong nakatingin doon. Naghintay kami ng ilang minuto bago narinig ang malakas na hilik. Lumingon ako at nakita nakatalikod sa gawin namin si Justin. Tumayo na si Godric at tumabi sa ilalim ng kumot at nalaki naman ang mga mata ko sa ginawa niya. "Hoy, anong ginagawa mo? Lumabas ka na habang tulog siya." Utos ko sa kanya sa mahinang boses. Ngunit nung lang ang aking nobyo. "Bitin ako, darling. Hindi ko pa nga napapalangoy ang mga babies ko sa loob mo." Pinatalikod niya ako at dahilan sa sinimulan niya akong halikan at naging sunod-sunuran ako. Napasinghap ng muling ipinasok ang kanya sa nakahanda ko pa ring lagusan. Napanganga ako nang sinimulan niyang umulos habang siya naman ay pilit na pinipigilan ng pag-ungol. Mahinang pag-ingit at malalim na paghinga ang maririnig mula sa amin ng mga oras na iyon. Bahagyan niyang itinaas ang kaliwang hita ko at mas diniinan at binilisan ng paggalaw. Kinagat-kagat niya ang balikat ko at napangiti nang marinig ang mahihinang pagsinghap niya. Dahil pareho nakatago ang mga katawan sa ilalim ng kumot ay dumoble ang init na nagmumula sa aking magkahugpong na katawan. Dinig kong napamura si Godric at maramdaman kong datatnan na siya at mas binilisan ang paggalaw. Dahil malakas ang ungol namin pareho, hinalikan niya ako at kasabay nito ay ang magkasabay na panginginig ng aming mga katawan. Marahan niyang binaba ang hita ko, ngunit nanatili sa maraming pag-ulo sa loob ko. "Love?" Ang lahat sa akin ay nanigas. Tila nakalimutan kong huminga at tila iniwan ako ng aking kaluluwa nang marinig ang pagtawag ni Justin. Tila isang bida sa isang horror film ko siyang tiningnan at nagpapasalamat na nakatalukbong ang kalahati ng mukha ko. Pakihinaan naman ang aircon. Antok na diman niya at ilang sandali pa ay muling namayani sa paligid ng paghilik niya. Nakahinga ako sa maluwag at napahawak sa puso bago inalis mismo ang pagkakakonekta ng aming mga katawan kasabay ng pagkagat sa labi. Ramdam ko ang paglabas ng alaala ng aming mapangahas na ginawa. Pinalo ko siya sa braso dahil sa gigil. "Lumabas ka na, dali." Gigil kong tudyo sa kanya sabay hagis sa kanya na short niya. Naalala ko pang itago kanina nang marinig ang yabag ni Justin mula sa labas. Mabuti na lang talaga at mabigat ang mga paa ni Justin kaya kahit na sino ay malalaman kung parating na siya. "My goodness, Elizabeth, ano bang pumasok sa isip mo at naging pangahas ka? Nagpadala ka na naman sa tawag ng laman at sa pangaakit niya." Nakangisi siyang nagsuot ng short bago tumayo. Ako naman ay kumakabog ang dibdib na palipat-lipat ang tingin kay Justin na nakatalikod pa rin sa amin at sa paglabas na si Godric. Bago tuluyan lumabas ay kinindatan niya ako at napailing na lang ako bago inabot ang remote at hininaan ang aircon. Dahil malagkit na naman ang buong katawan ay napilitan akong muling maligo at umihi. Matapos nito ay bumuntong hininga akong muling nagpatuyo ng buhok at pagod na ibinaksak ang katawan sa kama. "Ano ba yan?" Napamulat ako ng mga mata at muling napapikit ng masinaga ng araw ng mga mata ko. Marahan ako nag-inat at nagpasalamat na hindi naman nagdulot ng sakit sa katawan na nangyari sa amin kagabi. Ilang sandali pa ay maduling-duling ako nang may kamay na lumitaw sa ibabaw ko at marahang iwinasiwas ang isang kulay blue na brief. "Ano ba yan, Justin? Bakit mo ba winawagayway sa mukha ko yung brief mo?"
Nandidiri kong tili na tuluyan nagising at hinawi ang kamay niyang may brief at naupo. Tiningnan niya ako na may hindi makapaniwalang tingin bago ko pinalakihan ng mga mata. First of all, Elizabeth Cruz, hindi po ako nagsusot ng brief dahil boxer type of guy ako. At pangalawa, hindi ko galing ihagis ito sa kung saan at i-display sa may headboard ko. Pangatlo, oo may pera naman ako pero hindi ko afford ng ganito kamahal na brief. Sa sinabi niya ay nag-init ang mukhang inagaw ko sa kanya ang brief at itinago ito sa ilalim ng kama. Lupa, kainin mo na ako utang na loob. Naku Godric, sasamain ka talaga sa akin. Nanggigigil at nahihiyang sabi ko sa sarili ko na hindi makatingin kay Justin. Akala ko'y ligtas kami. Akala ko'y hindi kami nahuli sa kalokohan namin. Ito naman palang nobyo ko ay kung saan inihagis ang brief niya. Oh, huli ka pero hindi ka kulong. Grabe, talaga bang hindi makatiis ang boyfriend mo na hindi ka ginagapang? Nakapamaywang na sabi niya bago umiling. Tumayo ka na riyan, kakain na tayo ng almusal. Huwag ka na masyadong mahiya dyan at hindi naman ako nagmamalinis. Para sa tayong matanda rito, love. Hindi kita huhusgahan. Salamat Justin ha. Mahinang sabi ko sa kanya bago siya lumabas at sumenyas lang siya ng okay. Bago tuluyang lumabas. Natakip ko ang dalawang kamay ko sa mukha kong sinisilaban at napahilamos na lang bago tumayo para mag-ayos. Sinuot ko ang sunglass ko na bagong bili lang din at nagsuot ng tsinelas bago lumabas ng kwarto. Habang naglalakad papunta sa dining area, nag-check ako ng phone at nagbasa ng mga messages at pinadala ng picture si Sky bago napangiti. Wish ko sana narito ka rin. Kapag pareho tayong free, punta tayo sa beach, Sky. Naglalambing kong text sa kapatid ko bago naupo sa mesa ng aking nobyo. Dahil kaming dalawa lang sa mesa ay inirapan ko siya at inismirhan. Good morning darling, ba't ganyan ang kilatsa ng mukha mo? Nabitin ka ba kagabi? Pilyo niyang tanong sabay taas baba ng mga kilay niya. Inabot ko siya at marahang hinampas sa braso. Pinahamak mo ko, nakita lang naman ni Justin ang brief mo. Imbis na mahiya, hindi niya ito pinansin. He's your friend and you have a boyfriend. There's nothing surprising about that, Beth. Anyway, sa akin ka natatabi mamaya, hindi ba? There's no need to be shy anymore. Kalmado at parang walang sabi niya bago nagsimulang kumain. This is our last day kaya wag mo nang sayangin sa ganyang bagay. Let's eat before the food gets old. Habang kumakain na hindi ko maiwasang isipin na parang may kakaiba. Parang may kakaiba sa kilos niya. Parang may mali pero hindi ko naman masiguro kung ano yun. Imbis na maging praning ay ginugol ko ang oras sa pakikipagbanding sa kanya. Matapos namin kumain ay naglunoy kaming dalawa at nagtampisaw. Para mga bata nagtakbuhan sa buhangin at nagsaboy ng buhangin sa mukha ng isa't isa. Nang mahuli niya ako sa may karagatan ay binuhat niya ako sa may likuran at nakangiti ko namang sinapo ang mukha niya at idinantay ang noo ko sa noon niya. So ganito na lang tayo palagi no, palaging masaya, palaging walang problema. Napakasaya kong muli sa piling mo Godric, sana wala na itong katapusan pa. Hindi ko maiwasang hiling dahil sa nag-uumapaw na kasiyahan sa aking puso. Sa mga sandaling ito ay parabang nawala ang mga problema ko. Sa mga sandaling ito ay parabang kaming dalawa lang ang natitirang tao sa mundo. Sa sandaling ito ay parabang kaya kong harapin ang lahat basta't kasama ko siya at hindi niya ako iiwan. Ganyan ang dulot sa akin ni Godric. Ganyan ang naidudulot sa akin ng pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Marupok na akong marupok. Martir at tanga na. Tawagin niyo na lahat na kung ano ako pero iyon ang nararamdaman ko. Nang matapos sa harutan ay nauna akong umahon habang siya ay nakikipagkarera pa sa mga kasama niya. Uminom ako ng tubig at may hindi naman inaasahang lumapit sa akin. Ang saya niyo tingnan ano? Mula sa malayo ay parang totoo. Parang sweet-sweet niyong tingnan. Nakangiting sabi ni Monique na para bang hindi siya nagsabi ng hindi maganda. Marahil para ipakita sa iba na bait-baitan siya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tanging sagot ko sa kanya dahil ayokong masira ang araw na ito. Ibinaba ko ang tumbler ko sa mesa at pabalik sana sa dagat nang muli siyang magsalita. Akala mo ba tunay yung mga pinapakita niya sa'yo? Akala mo ba mahal ka pa talaga niya? Napatigil ako sa paghakbang dahil sa sinabi niya at napikon na. Oo, kilala ko si Godric at alam ko ang tunay na pinapakita niya sa akin.
After all, he's my ex, Monique. I know him better than anyone else. May pilit ng ngiti ng mga labi, sabi ko sa kanya. At nang iiwanan ko na siya ay nagulat ako sa ginawa niyang paghila sa suot kong bra. Dahilan para matanggal ito sa pagkakakawit ng mapunit. Napasinghap ako at maagap na hinawakan ito upang hindi tuluyang mahubad. Ilang sandali pa ay maagap na kamay ang lumantad sa harap ko habang hawak ang isang t-shirt. Isuot mo agad to, Elizabeth. May pag-aalalang sabi ni Lucas at hindi na ako naghintay pa na sumagot bago siya mismo nagsuot ng damit sa akin. Malandi. Parinig ni Monique bago naglakad palayo. Salamat Lucas ah. Pasasalamat ko sa kanya habang yakap ang sarili at siya namang lapit sa amin ni Godric. What happened? Tanong niya habang palipat-lipat ang tingin sa amin ni Lucas. Your artist just attacked your girlfriend, loser. That's what happened. What did you just call me? Sinubukan ko silang pigilan sa pamamagitan ng pagtayo sa gitna nila dahil ayoko ng eksena. Tinulungan lang ako ni Lucas, Godric. Huwag mo naman sanang masamain. Pagod na ako. Babalik na ako sa kwarto namin. Hindi ko na siya hinintay pang makasagot at agad na naglakad palayo habang nakayuko. Ramdam ko ang tinging ipinukol ng iba sa akin, ngunit hindi ko sila binigyang pansin. Alam mo ba, nakakadagdag sa pagkakapahiya ko nararamdaman? Hindi man lang niya ako tinawag o sinundan man lang. Hanggang sa maghapunan na ay nagkulong lang ako sa kwarto at hindi na lumabas pang muli. Ilang beses akong kinulit at inaya nila Justin pero tatalikuran ko lang sila o hindi kaya iiling. Dinalan ako ni Lloyd ng pagkain at isang mahinang pasasalamat lang ang ginawa ko. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nagpa-apekto sa mga sinabi ni Monique. Hindi ba't kanina lang masaya kaming dalawa? Bakit ang dali kong nasira ng mga salita niya? Bakit ang daling nawasak ng sayang nararamdaman ko? Nang malapit ng magmadaling araw ay nadagdagan ng tampo ko sa aking nobyo. Nang wala man akong matanggap na text o tawag. Akala ko ba tabi kami ngayong matutulog? Dahil hindi makatulog ay nagdesisyon ako maglakad-lakad para mabawasan ang mga alalahanin sa loob ko. Nagmatigas ako at hindi siya pinuntahan. At imbis ay dinala ako ng mga paa ko sa may dalampasigan. Dalampasigan na kay sarap sa pakiramdam ng malamig na hangin. Ang paligid na kay tahimik at ang masarap pakinggang marahang paghampas ng alon. Ngunit imbis na babawasan ang sama ng loob ko ay mas lalo itong lumala nang makita ang isang tagpuroon na halos gumiba sa mundo ko. Isang tagpong nagpatigil sa akin sa paghinga. Isang tagpong naging dahilan upang sumikip ang aking dibdib. Dahil doon ay nakikita kong naghahalikan si Godric at Monique. Itutuloy.